Ito alam ko, palaging paulit-ulit yun na nabigay sa'yo nito, no? Pero ito, iba ito. Galing to sa akin, no? Ako talaga ito. Ako talaga ito, inisip ko talaga, alam ko, parang wala lahat. Parang dati-dati lang. Sing-sing. Ito. Kasi pinagano ko talaga, inisip ko. Ito ang gagawin kong parang tanda. Handa pa na Hanggat suot mo to, hindi ako mawawala sa'yo. So yun guys, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po, nagbabalik. Para po kahit late na, ay bibigyan pa rin po natin ng reaction ang birthday celebration po ni Wifey. And grabe guys, alam kong napanood nyo na lahat. And pasensya na at ngayon lang ako makakapag-react after 3-4 days yata. Dahil nagkaroon po ng kumbaga hindi pa tayo, tinamaan po tayo ng kaunting sakit at ngayon lang po nakakabawi. Kaya ngayon lang po ako makakapag-react guys. And anyway, kahit late na, eto at bibigyan pa rin natin ng reaction. And grabe guys, alam ko lahat kayo kinilig. And grabe nga naman po yung part 1. Lalo naman po yung part 2, yung mga revelasyon at yung mga promises ng dalawa. Grabe guys. And eto, bago pa tayo tumuloy doon, tuloy-tuloy lang po natin suportahan ang buong Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edno Vlogs, and syempre si Kalingap Rob at si Ma'am Jackie po. So guys, samahan po ninyo ako at sabay-sabay po tayong kiligin. Tara guys. I don't give a fuck what you say. And eto nga guys, bago kasi tumuloy sa birthday party, yung family ni Viancy ay pinapuntahan ni Kuya Val, ang family niya, family ni Viancy doon sa bahay nila at hiningan ng mensahe si Mother. And ganoon din po si Viancy later, meron din po siyang mensahe. So pakinggan po muna natin ang mensahe ng mama ni Viancy pa, bago natin reaksyonan po yung birthday. So let's go! Happy birthday, Beyonce. Sana ay laging maganda ang kalusugan mo. Laging magpakumbaba at saka laging may takot sa Diyos. Hindi magbabago lagi. Sana ay So yun guys, kung mapapansin nyo, mula't simula na may vlog po ang EDC or si Viancy po, kada nagkakaroon ng chance na ma-interview ang mama ni Viancy, palagi niyang sinasabi na magpakumbaba si Viancy, lawakan ng pangunawa. Pagka talagang napakaganda po ng mga sinasabi ng mama niya, kumbaga mababa po yung kanilang kalooban. Yun. Tsaka maraming salamat po sa lahat ng sumuporta po sa birthday ni Viancy. Yun. Talagang hindi po namin nakalain na ganito ang celebration kasi hindi naman po talaga namin kung talagang kami lang, hindi naman namin kaya ng engranding yes. Birthday. Kaya sobrang salamat po kami at makakaranas siya ng ganitong sitwasyon na mag-birthday talaga. Kaya pero sabi nga niya, parang noon ayaw niya nga ng engrande, buti niya simple lang. Gusto naman ng mga sponsor niya, kaya okay lang na talaga, hindi naman namin kaya yung ganyan. Yes. Talagang engrande kasi wala naman si papa niya. Talagang sa baboy lang ang pinagkikitaan namin ngayon sa baboy. Paglalaba lang. Kaya sobrang saya ko na makakaranas siya ng ganitong selebrasyon. So yun guys, ayon sa mga binanggit ng nanay ni Viancy, talagang nananatili pa rin sila sa pamumuhay na kung ano yung nadatnan natin or nakita natin before, ay ganun pa rin. Kumbaga, yung kinikita ni Viancy, sa tingin ko lahat po ay nakasave. Dahil yun naman po yung advice talaga ni Kalingap Rob na mag-save para sa future po. Dahil alam naman po natin, kahit tayo mismo alam natin na lahat po may hangganan po, darating at darating yung araw na matitigil din po yung buhos ng blessings. Pero hanggat nandyan po sa Kalingap si Viancy, matutulungan pa rin. Pero
alam naman po natin na hindi ganito karami, hindi tuloy-tuloy na yung sinasabing buhos talaga, no? Yun guys, so kailangan talaga mag-save. Tingnan na lang po natin yung mga ibang mga nakaraang Kalingap Angels po, ano? Nag-save din po sila, pero yung hindi ko rin alam kung talagang ganun din kalaki yung mga savings. So yun guys, no? I wish ko sa'yo, yan, sana, lawakan mo pa yung pangunawa mo sa mga taong nakapaligid sa kanya, yung mga basher. Sana naman po, sa mga basher, kasi hindi naman po natin kilala si Biancy yung totoo niyang pagkatao. Sana naman po yung mga pagsasalita po natin ay kung pwedeng ilimit lang po natin, parang isipin po natin may anak din tayong ganito. Kasi hindi naman po ninyo kilala yung totoo niyang pagkatao. Sobrang bait po ng anak ko at talagang kung kayo po ang naging ina niya, sasabihin niyo po na sobrang magpapasalamat kayo kasi sobrang bait niya po. Kaya yung iniisip niyo po sa kanya, hindi po yung totoo. Kung ano man po yun, sana po. Pero hindi po kami galit sa inyong mga basher kasi nagpapasalamat din po sa inyo. Parang yung pagkamahiyain niya na niya overcome. Nawawala ng konti kasi parang pinatatatag niyo din yung loob niya sa mga salita ninyo na tututo po siya ng mga bagay na kaya niyang gawin. Grabe guys, no, kakaiba talaga yung mama ni Biancy. Actually, buong pamilya nila ay talagang nakakaiba. Saan ka pa makakakita na nagpapasalamat sa mga bashers? Anyway, nakita po nila yung positive side na epekto ng pagbabash ng mga bashers kay Biancy po, na talaga nga namang dahil sa mga bashers na yan, na ewan ko kung ano yung gusto nilang mangyari, bakit binabash yung isang napakabait at napakasimpleng dalagita or dalaga po, meron ding nangyaring maganda. Kumbaga, lumalakas ang loob ni Biancy, nababawasan or nawawala yung kanyang pagiging mahiyain at nakikita din po natin yon. So, kailangan pala talaga magkaroon ng maraming bashers guys para ma-improve tayo. Joke lang. Yan lang po. 17 na po siya. Yun, 17 na. 1 year na lang, 18 na siya. Grabe. Madali lang ang panahon. Parang kailan lang. So guys, ang kinuha lang natin ay yung mga talagang highlights ng birthday kasi sobrang haba po yung part 1 and part 2. And then pinagsama ko na po dito yung part 1 and part 2. Iisan lang po natin. Mga kaibigan, let us all walk up before our beautiful birthday girl. Palapakan po muna natin ang kanyang pinakamamahal na love team, ang napakabago, the one and only Elu! Grabe. Congressman. Poging-pogi talaga si Papa Eds dito. At sa lahat ng nagmamahal kay Biancy, ladies and gentlemen, this beautiful milestone, mga kalingap, at sa lahat ng patuloy na nagmamahal, ladies and gentlemen, si Biancy ay isang kalingap angel at isa sa mga nakilala at napabutan ng tulong ni Kalingap Rap. Sa naglay nitong kahulihan, naging kanilay upang siya very beautiful and stunning Biancy. Palakpakan po! Ayun, Ganda, guys. Salubungin po natin ang almighty at palakpakan to one and only Kalingap Angel
Actually guys, kapansin-pansin, kaya napakabagal po niya maglakad dahil siguro yung natatapakan niya yung yung pinakalaylayan ng kanyang gown. Kaya kita po natin na talagang halos bitbitin na niya yung kanyang gown. Ayun o. Grabe. Prinsesang prinsesa. Wala na akong masabi, basta bagay sila. Uy, grabe, mabuhay ang bagong kasal daw. Parang si Kalinga Prab yata yung boss, parang boses ni Kalinga Prab guys, no? Yung sumigaw na isa na yun. Grabe, parang mukhang ikinasal na nga. Ay, si Dr. Love yun. And we would Grabe. like to invite the loving family, nanay, tatay, lapitan po natin. Kasama namin yung mga kapatid. Ladies and gentlemen, we have again the beautiful family of Biancy. Biancy is getting emotional right now. Wow, what a heartwarming moment. A dream come true. Mga kaibigan, isang masigabong palakpakan mo. Grabe, emotional na. Angel. Grabe guys, no, kapansin-pansin na hirap si Biancy na i-control yung kanyang emosyon. Talagang bibigay na yung kanyang pag-iyak. Siguro guys, ay dahil since first time niya na makaranas ng grande talaga na selebrasyon ng kanyang kaarawan, siguro ay naalala niya muli ang kanyang mga nakaraan na galing sa isang napakasimple lang na sabi ka ng nanay niya na ang selebrasyon nila dati sa birthday nila is kung walang pansit, pupunta na sa simbahan para magtirik ng kandila, mag-wish, ganun lang kasimple. Ngayon guys, nasa Kalingap na siya, iba na. Parang bonggang-bongga na talaga. So, muli nating pakinggan guys yung sa tingin ko, yung wish niya na natupad, yung pinagdasal niya na natupad sa pag-uusap nila ni Kalingap Rab. Balikan po natin saglit. Ang bilis ng panahon. Yan. No? Unang natagpuan ka na kanina, 15 ka pa lang, no? Nag-16 ka na. Tapos, kailan kita unang na-vlog? Magki-Christmas yun, di ba? Last year. Parang kasi 16 mo pa lang, no? Grabe, no? Napakabilis ng panahon. Hindi natin lubos akalain na yung dating naglalabada, naghihirap sa mga, di ba? Nagpapakahirap para na magkaroon ng baon. Kung isipin mo yung dati, talagang luluha ka na lang matatouch sa mga nangyayari. Kaya, syempre, unang-una, salamat sa Panginoon kasi ito yung mga nangyaring ito. Hindi ito aksidente na nangyari. Yes! Ikaw ay pinagpala talaga ni Lord. Nakita niya rin yung, di ba? Nagpipray ka rin. Pinipray ko lang po yung kay Lord. Sabi doon. Tsaka yung Ano pinagpipray mo? na sana po may tumulong Tumulong sa inyo? Grabe. Hanggang po sa kay Doc Love po na So hanggang sa tinulak po ako ni Doc Love na sabi daw, sige lang, mag-pray ka lang, Biancy, na ka ni Kuya, ni Kalingap Rab. Sabi daw po ni Doc. Yun po, hanggang sa yun na nga, na-vlog kita. Grabe naman. Salamat syempre kay Dr. Love. Siya din yung unang kay Kuya naging... Patrick. Kay Patrick. Yan. Ibang klase talaga si God, guys, no? Kapag talaga narinig niya yung prayers mo, yung team at seryoso na pagdadasal mo at nakita niya na kailangan mo talaga yung hinihingi mo sa kanya, talagang hahaplusin niya talaga yung buhay mo. Kagaya nga nitong si Biancy, guys. Para kung yung mundo ni Biancy dati, tsaka ngayon, parang ibinaliktad na ganun. Meron yung mga kwento na from rags to riches, yung mga parang ganun. Slightly, nahawig po yung kwento ng buhay niya sa ganun po, Ang igsi lang ng panahon, in less than a year, ang laki na po ng pinagbago. Tuloy po natin, guys.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, ating pong nasaksihan ang ating grand entrance and for so welcoming our guests for today's biggest celebration. Mga kaibigan, magana from A1 Events and Talent Management, and by this time ako po makakasama nyo para sa mas pinasayang 17th birthday celebration of the one and only Biancy. Kasama po naman nagmamahal kay Biancy ang lahat na sumusuporta sa Kalingap Club Team na NC Palakpak. Yes. Everybody, come on! Wow. Thank you very much. Nabuwa po sa kasiyahan at grabe po ang nararamdaman ngayon ni Biancy dahil naging emotional po siya kanina. You know what? Quick story po. Hindi pa po itong 18th birthday. Hindi pa po ito din po ni Biancy. Pero ganito pa lamang po ang pag-uhos ng pagmamahal at sumusuporta kay Biancy mula sa kanyang pamilya, mula sa buong Kalingap, at syempre sa mga taong patuloy na sumusuporta sa nanunood po sa iba't ibang bansa at panig ng mundo. Maraming salamat po sa hindi niyo pagbitaw kay Biancy. Palakpakan naman po natin sila lahat. So yun guys, no, actually bago nag-attend si Biancy dyan sa birthday celebration na yan, ay nagkaroon siya ng maigsing interview at pinasalamatan niya po lahat yung mga dapat pasalamatan. And kagaya nga po sabi ni Biancy, no, hindi siya basta nagpapasalamat ng napakasimple lang, kundi taos puso yung kanyang pasasalamat po. So pakinggan po natin yung kanyang sinabi. Hello po sa inyong lahat, sa mga nanonood po dito sa ni Kuya Habal. Gusto ko po muna magpasalamat sa Panginoon kasi lahat po ng kailangan ko po sa kanya, tsaka mga hindi ko po in-expect na tulong dumating po sa buhay ko. Tapos ito po ngayon birthday ko. Hindi ko naman po inaasahan, tsaka hinihiling sa kanya na magkaroon po ng ganitong selebrasyon, na magkaroon po ng granding birthday. So yun guys, no, kagaya ng sinabi ni Biancy, hindi niya hiniling kay Lord na magkaroon ng engranding birthday celebration. Pero yun nga, yung pagpapatunay na ang blessings, pagka talagang nagustuhan ka na ng nasa itaas, talagang walang katapusan ang blessings at sunod-sunod talaga. Yan ay isang katibayan or katotohanan din, guys. Yung naganapin sa ngayon pong araw na ito, gusto ko po magpasalamat sa kanya, tsaka sa po sa Team Kalingap. Yes. Unang-una po kay Kuya Bal Santos Matubang. Kung hindi po dahil sa kanya, syempre wala pong mga ganitong mangyayari sa buhay ko. Sobra pong binago po talaga ng Team Kalingap yung buhay ko. Gusto ko po talaga magpasalamat. Walang po yung salamat lang tapos puso po talaga. Yun. Puso po ako nagpapasalamat po sa inyong lahat. Grabe guys, no? Ramdam na ramdam mo talaga yung emosyon niya sa kanyang pagpapasalamat. Totoong-totoo yung sinasabi niya. Makikita niyo yan guys, sa mukha, sa mata. Gestures. So yan guys. Very much from the bottom of our hearts. Okay, pagkakalahan tayo lahat ng kaibigan ako. At dito ang mga nagmamahal na kuya mo para magbigay ng isang pampasiglang bilang. Sayawan na. Ladies and gentlemen, we have ang nagwawabuhang Kalinga Boys. Nung magagawa, laging natutunan. Wala nang palakpakan sa everybody! Grabe, hataw si Papa Eds, guys. Ba? Galing ni Papa Eds, ah. Uy. Grabe.
Ayun guys, no, grabe, kinilig naman yata si wifey dun sa, napanood niya kay Javi. At kapansin-pansin din guys, no, na dati na rin po namang sumasayaw si Papa Ed sa mga selebrasyon. Pero ngayon, kitang-kita na talagang ginalingan na niya. Talagang sineryoso niya yung practice kahit brown out po para sa kanyang wifey. Grabe, galing. Hey! Isang A naman dyan, galing yung boys! Hey! Pwede ba mag-stay muna kayo dito? Pagmulan po natin sa kanyang pinakamamahal na Tatay Veray. Yun. And guys, si Joy, kita naman na talagang maluha-luha, no? Alam naman po natin na yung father ni Joy parang hindi niya nakasama hanggang sa paglaki po. Parang naghiwalay po yata yung kanyang parents. Siguro naiisip din niya na sana kung kasama din niya yung kanyang tatay sa kanyang divu or sa kanyang mga birthdays or any celebration sa family nila. Siguro ay napakasaya din niya. Tulad ng nararamdaman ni Biancy ngayon. Biancy, sa higpit na yakap para sa iyong papa. Grabe. Thank you very much for her first love. Emotional si Joy. Guys, napansin niyo si Kuya Bal, poging-pogi yung grabe. At parang kung kada mapapakita siya sa video, talagang parang tuwan-tuwa siya sa nangyayari na selebrasyon na ito. Parang nakikisabay siya sa mga kabataan. At kitang-kita naman talagang isang napaka-successful kasi na celebration to At kagaya nga po ng pagkakaalam nating lahat, sa kanya nag-umpisa ang Kalingap. Kung wala si Kuya Bal, walang mangyayaring ganito. Kumbaga, siya talaga, yung founder, siya ang ama, siya ang nagpa-umpisa ng lahat. So, palakpakan natin si Kuya Bal, guys. Yun. Oh, take your there is nothing. Thank you. Emotional. Actually guys, talagang magiging emotional din si Doc Lab kasi siya talaga yung siya yung talaga yung nagpakilala kay Biancy. Although alam naman natin na si Edo talaga yung unang nag-attempt na ma-discover si Biancy, kaya lang hindi naging successful dahil hindi niya inabutan at hindi na rin niya binalikan. And then may ginawa nga itong si Doc Lab, nagpahanap siya kay Patrick ng at si Biancy nga po yung nahanap. So, maririnig natin yan maya-maya. Tuloy natin. Dr. Love is getting emotional right now. Siya po kasi ang tatay talaga ni Ayun. Si Kalingap Rab. Everything inside my head goes blank. Ladies and gentlemen, para kompletuhin po ang mga espesyal na lalaki sa kanyang buhay, let's feel the love by this side. Guys, mapapansin nyo sa mukha ni Biancy po, inuumpisan pa lang i-introduce si Papa Eds, pero ibang-iba na yung ngiti niya. Ngayon lang natin nakita yung ngiti niya yan since nag-umpisa yung celebration na ito. Kanina talagang emotional siya. Ngayon i-introduce na si Papa Eds. Nag-iba na yung ngiti niya. Yan. Para sa kanyang pinaka-special. Grabe. Walang iba kundi Kalingap Edu. Palakpakan po. Ladies and gentlemen, mag-ingay for Kalingap Love Team FC! Yun!
Grand entrance talaga. Pretending that was our own. We couldn't embrace the notion that we were meant for something. Ayun, no? Ibang-iba na yung ngiti ni Wifey. Grabe. Something beautiful. Matindi. Enjoy the moment. How can I be sure? May bulungan. Kiss. Grabe, may nagre-request ng kiss. Know it's real. Something to play with. Yeah. Grabe, oh. Knew what we had become, defying our own emotions, pretending that was Uy. our own. Ay, grabe. Di ba mo natapos yun? Ay, nakatitig. Grabe. Uy, uy, uy. Pwede ba mas closer? Guys, ewan ko lang kung hindi rin kayo kinilig sa mga ganitong part po, no? Actually, pinanood ko to nung premiere ni Kalingap Rab. Although hindi ako masyado nagko-comment, pero halos tumatumbling na ako rito sa tuwa. Yes! Pwede ba kami maka-request ng eye to eye contact? Something beautiful. Ayun, no? Grabe! K-drama yun, di ba? K-drama. You are my everything. K-drama. Ladies and gentlemen, once again, palakpakan po natin, Edu and Biancy. The biggest round of applause. Guys, ito, actually hindi ko nireactionan lahat po, ano? So pinili ko na lang po yung ano, at ito yung nagustuhan ko yung ano, yung mensahe ni Carla para kay Biancy. Pakinggan po natin, guys. Congrats sa mga blessings na natanggap mo, nila mama mo, ng family mo. Tapos, manatili kang si Biancy, yung natagpuan nila, Doc Love na tapos, wish ka sana makapagtapos na ng pag-aaral yung tulad na kila mama mo. Tapos, yun, thank you kasi kahit na may comparison between you and me, mananatili pa rin yung samahan natin. Kasi tapos, ikaw pa ngayon nagsasabi na kayaan natin sila ate kasi tayo naman yung nakakakilala sa sarili natin. Yun. Grabe, hindi kasi maiwasan talaga na magkakaroon ng comparison sa mga, sa mga love teams. At nag-uumpisa po yan kasi sa mga fans, guys. Mahirap pigilan yun. Yun ang katotohanan. Nagkaroon po ng comparison regarding sa mga, siguro, sa mga natatanggap nilang dalawa, natatanggap ni Carla at natatanggap ni Biancy mula sa mga tumutulong po, grabe, guys, dapat wala nang ganun kasi isang kalingap lang naman. Pero ang pinaka-nakakatuwa sa lahat na sinabi ni Carla ay yung mismo si Biancy pa ang nagsabi na na wag nilang intindihin yung mga ganung bagay kasi hindi naman sila kilala ng mga ibang tao kung ano yung pagkatao po talaga nila, kung ano yung totoo. Grabe, doon ako natuwa sa sinabi ni Carla kasi sinabi niya yung totoo. At yun ay madalas na binabanggit din po ni Biancy na hindi niya pinapansin ng mga bashers or yung mga nagsasabi ng hindi maganda tungkol sa kanya at sa pamilya niya kasi hindi naman nila kilala yung totoong pagkatao nila or kung sino talaga si Biancy. Kaya hindi po hindi po dapat ini-entertain. So yun, guys, grabe. Tayo naman yung nakakaalam. Oh my God. Thank you. Yan. Thank you kasi napaka-mature mo din. Yes. Happy birthday. Thank you. Yun po yung totoo, guys, kahit batang-bata pa, isa sa pinakabata si Biancy sa mga Kalingap Angels, pero kung mag-isip at kumilos, napaka-matured niya. Grabe siya, iba.
Hi, Betsy. Yun, ang bilis ng panahon. At nakita namin si Betsy last year, bago mag-Christmas, November siguro yun, di ba? Tapos ngayon, mag-1 year na po nating kasama si Betsy sa Kalingap, one of our beneficiaries, one of Kalingap Angels. At nakita naman natin yung pagbabago sa kanyang buhay. So, pwede po bang palakpakan natin ang Team Kalingap sa panguna po ni Kuya Bal dahil po sa achievement na ito na nakita natin mismo ngayon sa harapan natin si Biancy. Hindi lang po si Biancy, pati yung mga Kalingap Angels na nandito kanina. Nakita niyo po sila yung pagbabago sa kanilang buhay. At ngayon, still in progress pa rin. Gusto pa rin maabot ang kanilang pangarap at nandito sila sa Team Kalingap para samahan ang Kalingap panguna ni Kuya Bal. Siyempre ako po. So, Biancy, wish ko sa'yo happy birthday muna pala. Happy birthday, happy 70th birthday. And sana huwag kang magbago. Yes. Kasi kami nahal ng mga taong sumusuporta sa'yo, mga sponsors. No? Sure. Thank you po pala sa mga sponsor. Di po pwedeng di kayo mawala dito kasi kayo, wala rin po itong event na ito kung di po dahil sa inyo. Kaya yun, sana huwag kang magbago dahil mahal na mahal kanila dahil sa kung ano ka. No? Ganun din naman yung iba Kalingap Angels. Minahal sila ng mga supporters nila dahil sa kung ano sila. Kaya yun, huwag kalimutan yung mga taong nandyan sa tabi mo ng panahong walang-wala ka pa. Diba? Salamat kay Dr. Love, kay Kuya Patrick, na nandyan sila. At yun, sana maabot mo yung pangarap mo na maging isang flight attendant or kung ano man, kung magbago man, sana maabot mo. At yung mga panalangin mo, sana sagutin ni Lord. So yun lang po. Happy birthday ulit. Galing. So pakinggan naman po natin yung mga mensahe ni Doc Love. Pero, ikwento ko lang sa inyo kung paano ko na-discovery at nakilala ko. Nagkakilala kami si Francis. Si Patrick, sorry. Kasama ko si Patrick na kontrabida doon sa Rosita. Yes. Noong panahon na yun, nalagad ako sa isip. Tapos nakita ko si Patrick. Sabi ko, Patrick, halika. Pakainin kita, bibigyan kita maraming pera. Hanapan mo ako ng pinakamagandang babae na bata. Grabe. Sabi niya, puntahan mo si ganito, puntahan si Biancy. So yun guys, yung nasa taas yan po yung video. Bilang ko siya, pinakilala ko kay Kalingap Rap. Ang sabi ni Kalingap Rap, ay mayaman yan. Itsura pa lang, mayaman yan. Grabe pa So yung pala nangyari guys, no, nung unang ipakilala si Biancy kay Kalingap Rap, talagang ewan kung matatawag na tinanggihan or what, pero kasi ang tingin kasi kay Biancy mayaman. Kasi nga naman, bihisan mo lang talaga si Biancy kahit gaano yung hirap na pinagdadaanan nila, no? Bihisan mo lang na maayos, magmumukha ka agad ng mayaman. Kasi nga, napakakinis ng, napakakinis po ng kanyang balat. At maganda, siyempre, sexy, matangkad. So mukhang mayaman talaga. Sige Biancy, tuloy na tayo. Magkasa lang ako na baka isang araw magugustuhan ka ni Kalingap Rap. Habang mga third vlog na siguro yun, second vlog o third vlog, sabi ni Kalingap Rap, gusto siya. Pero sabi ko, paano to si Biancy magkakalapte? So ibig sabihin pala guys, no, habang binablog ni Doc Love dati si Biancy, ay nag-o-observe siguro si Kalingap Rap hanggang sa sinabihan na niya si Doc Love na okay, gusto ko siya. Gusto na niya si Biancy na i-vlog. So yun na, doon na nag-umpisa lahat ng magagandang kwento sa buhay ni Biancy guys. Yung taong pinakagustong maging love team niya, may kalapte. Grabe. So ganito ang ginagawa ko. Tawan-tawa si Biancy. Ito yung tao na nakagusto ko para kay Biancy. Dok, tama na. Ang problema, mayroon siya dating nakaraan. Ang ginawa ko, nagdasal ako sa Quiapo. Grabe. Pumunta ako sa simbahan ng Quiapo. Sabi ko, sana maghiwag. Uy. Sorry kung mga fans kayo doon, kung mga fans kayo doon, talaga
naman ang kahulay ka. Cut! Kaya kung may Cut. gusto nyo magka-girlfriend sa doon. Ngayon, sabi ko, iba-block ka na ni Kalinga Prab. Sabi ko, ilang time ka sana. Kinakausap ko to si Ido. Ang ganda ng girl, yung si Bianci. Baka gusto mo, ay di ba? Kasi Pansin nyo guys, muntik madulas si Doc Love sa sinabi niya. Ang ganda ng girl. Ay, tapos binago. Ulitin nyo po guys. baka tapos pagkatapos ng girl, sabi ko maganda ba? Sabi niya maganda. Sabi ko sunada mo, hindi naman umibig. Sabi ko. Ngayon, nung nakalapin na sila, natupad ang aking mga pangarap. Yes. At dito nagsimula ang magandang buhay ni Bianci. Dahil yan kay Ido. Yun ba yung totoo guys? No? Ilang beses ko na rin nabanggit yun. At ngayon ay binanggit naman ni Doc Love dito sa birthday celebration ni Bianci na kahit sinong i-partner kay Edu talagang nagiging successful, nakikilala, sumisikat at yumayaman din. So yun guys. Talaga naging dahilan. Wala siyang sponsor ng unang mga vlog namin, totoo lang. Wala ko talaga. Naawa ako kay Bianci. Naawa din ako sa sarili ko. Ang ganda-ganda ng alaga ko, wala nang i-sponsor. Kaya, nung dumating si Ido sa buhay niya, ang daming sponsor na dumating. Yes. Nagpasalamat ako sa kanilang na Ma'am Ana, from Japan, Sir Lito G, from G Group, Ma'am Rixie, Sir Lito, Tita Ping, Tita Ping, Provido, Tita Ana, lahat po. Sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na. Dahil hindi ko po may isa-isa. Sa lahat ng 8C followers, mga GC. Bianci, ito na yung panahon na matutupad mo na ang iyong mga pangarap. Yes. Huwag mo nang pagkawalan. Huwag mo nang pagkawalan pa. Sana maging mabuti ka sa lahat ng taong kakaharap mo. Doon sa usapan natin na huwag kang magbabago. Sana manatili kang tapat sa kanila at laging tapat sa buong Kalinga. Pagpasalamat tayo kay Kuya Bal Santos Patubang, Athena Vlogs at Kalinga Prab. Kung wala sila, Bianci, wala din tayo dito ngayon. Pati ako, wala din. Kung hindi nila ako tinanggap dito, wala din ako. Totoo yun, guys. So, maraming salamat po talaga sa lahat. At happy birthday. Sinasabi ko, natupad ang pangarap ko sa inyong dalawa ni Ido. At pinagpasalamat ng maraming talaga. Thank you so much. Okay na. Okay na. Haba nun na. Siyempre, Edu, this is your moment. Would like to hear a message from you. Yun. Para sa ating celebrant na si Bianci. Mga kaibigan, palakpakan po natin, Edu. Actually guys, no, sa part 2, maririnig natin doon na yung si Edu pala talagang hindi masyadong mahilig sa crowd or sa maingay kagaya ng ganitong celebration. Gusto niya yung tahimik lang, yung simple lang, no? At nasabi nga niya na grabe, na kandalito-lito na siya sa kanyang speech dito ngayon. Naiingayan daw po siya. So try natin guys. Observe natin. First time. Naka-joy. Go. Ayan, muna sa lahat. Papasalamat tayo kay Kuya Bal, founder ng Kuya Bal. Yung tips mo, banig. Banig. Yung mga mag-aano natin, yung lang po. Siya nga pala, sabi ni Doc, ano si Doc? Hira, Doc. Doc pala sa lahat. Hira ka kung ano ang ginagawa mo, Doc. Sa mukha ako. Mag-iingat ka, mag-trip ka ba yung Kalinga Prab ng 2.5 M? Sama naman ginawa mo. Siya nga pala. Hi. May hi pang nalalaman. Tahimik na tao na kilala ko. Ang daming kinikilig. Wala ako. Ayan. Grabe. Alam mo, tagal na natin magsama sa dito. Kaya mo na ito. Namin yung manigalingan.
Sila ba? Grabe si Kuya Bal. So na ngayon, dati nangyari. Hanggang tama sa Cebu, Lawan, sa Baguio. Grabe, pinipigilan siya ni wifey. Kaya pala, ito, magpapasalamat din ako si Tres Santos kasi ito, dapat wala ako dito, dapat scout kita. Dapat ako scout mo. So guys, no? Actually, alam na ninyo lahat yung kwento na si Edu, yung pinakaunang dapat makadiscover kay Biancy. At ang gustong sabihin naman po ni Edu dito, kung natuloy nga na siya yung naka-scout kay Biancy, hindi sila wala dapat EDC. Kasi bawal guys bawal na bawal sa kalingap yung kunwari ikaw yung naka-scout sa isang dalaga or magiging kalingap angel na ganyan. Hindi ka pwedeng maging tandem niya. Kaya pasalamat pa rin siya kay Doc Love kahit huli na si Doc Love na naka-discover, ito ang naging resulta. So yun. Pwede na lang, hindi natin yung nagtunan. Yan. Yan. Dapat ako. Pero pa, salamat pa na hindi ako nagtunan. Yes. Salamat kayo. Yan. May mungkol sa'yo. Simula doon. Isa pa, salamat rin siyempre kay Maria Bravo. Sinubukan niya. Pagtambalin tayo. Yun. Hindi naasahan. Success. Okay, so samahan natin. Salamat pinsan. Grabe. Natinangkilit ang ating samahan. Salamat po sa inyong lahat. Hindi po sa inyo. Wala sana po si Karim Magdalene sa harap niyo. Yes. Nabaka si Jensi lang dito kasama niyo. At yan, dahil doon, at hindi pa nangyari pala yun. Wala ako dito. Walang EDC. Walang tayo. Wala. Kung nangyari daw yun, na siya naka-discover, guys. Wala sanang EDC at walang hobby. Grabe naman. Ibang klase magpakilig tong dalawa na. Grabe yung mga kantsaw Doon daw sila mamaya, ayaw niya dyan at maraming tao. Grabe si Papa Eds talaga. Hag na lang, hag! Hag! Napaka din. Yan guys, no? Diyan mo rin makikita ang pagkatao ni Edu. Hindi siya nagsasamantala kahit kinakantsawan siya na yakapin niya si Biancy. Hindi niya ginagawa kasi yung respect nga at saka yung diyan natin makikita na talagang maayos ang pagkatao ni Papa Eds. Hanggang ganun lang guys. Dito ka lang, FC, palakpakan naman po natin. Thank you very much. Tuloy-tuloy po ang kilig mga kaibigan. Dito lang kayo dalawa para kiligin pa ang lahat.
Ayun guys, ang galing din nung galing din nung kumanta na yun. Shout out sa kumanta. And yan guys, tuloy-tuloy na natin hanggang part 2. Yan. So, Kuya Edo po. Thank you sa wala sa akong pag-suporta. Ikaw ang tumulong sa akin para mas mabus pa ang aking confidence. Kahit na po mamalit at straightforward ka. Minsan kong bumalag. Sobrang salamat din po sa iyo. Ganun po talaga magsalita si Edo guys eh. Talagang straightforward. Sabi nga ni Kalinga Prab walang edit-edit. Pagka may yung mga gustong sabihin ni Edo, diretso. Kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya diretso. Hindi na niya ini-edit or what. Diretso na. You're one of the reasons why I am here standing in front of you. At nakakapagsalita ng ganito sa ganito karaming tao. Actually guys, napakahaba po ng speech ni Viancy na ito at talagang humanga ako kasi hindi ko na maintindihan kung saan niya hinuhugot yung kanyang mga sinasabi, pero napakaganda, napaka-meaningful lahat ng kanyang sinabi. Kaya ginawa ko naman po, pinutol ko na lang, ang inano ko na lang yung para kay Kalingap Edu, total sila naman po yung bida sa selebrasyon na ito. I hope na di ka magsawang magbigay ng mga advices and helping to boost more my confidence. I really appreciate all the efforts at mga pagtatsaga mo para sa amin. Grabe. I don't know how to express it, but I know you can see it through my eyes. And what I wanted to say, until now I could not believe that these things really happened. Sino mag-aakala na yung dating kinapanood ko lang ay makakaharap at makakasama ko naman lang. Grabe guys, no? Sino daw mag-aakala na yung dating pinanonood niya lang ay magiging leading man niya. Grabe, grabe, grabe. It's a dream come true. Most of it, we are here to give smile and good vibes to those people, especially sa mga OFW na mostly nagmamahal at susuporta sa atin. I'm not expecting that my crush will become my leading. Ay, grabe. Yan ang pinakamatindi guys, na yung crush daw niya magiging leading man niya. Ang lupit yung mga guys, grabe nakakatuwa kasi mismong hindi na tinanong si Viancy. Siya na mismo nagkusa na nagsabi at itinaon pa niyang birthday niya. So kakaiba guys, kakaiba. Ayun na, kilig na sila. Tama mo Thank you very much. Yeah, ito, surprise na to. Surprise na Edo kay Viancy. Yeah, ito yung surprise ni Edu kay Viancy. Kaya, ikaw na bahala kay Viancy. Alagaan mo, kiniligan mo kasi trust ka pala niya. Sige na. Thank you very much everyone. Maraming salamat po. Go Edu! Ikaw na bahala kay Viancy! Go! Yun guys, yung pinakamatinding revelasyon galing kay Viancy, para kay hubby niya. And talaga nakakabilib kasi hindi na siya nagdalawang isip or hindi na siya nahiya na talagang ibulgar na niya na talagang crush niya si Papa Eds. Iba. Grabe ka kanina, ha? Grabe mga pinagsasabi mo dun. Hindi ko akalain na yun palang, yung palang nararamdaman na. Sa akin, hindi mo sinabi, Kanina, nang nandun tayo sa fitting room, doon sa sabi mo, kung ano lang yung sa akin, kung ano lang yung sasabihin mo. Nabigla naman ako. Kaya pala, ayaw mo sa akin pabasa. Ibang klase. Pero, yun, natawa naman ako sa natin. Grabe. Crush mo pala ako, Siyempre, tagal na guys. Sabi ko na Ito na lang. Alam mo, meron din ako surprise para sa'yo.
Kala ko. Grabe, ano kaya yung surprise niya, no? Guys, yung... mamaya na nga lang. Ikaw lang yung ano, ah. Sabi ko sa'yo, di ba dati, babawi ako sa birthday mo. At, so, sana magustuhan mo. Go! So talaga, pinirepair namin, matagal na. 1 month before. So, Tataka na po ako kung ano ah, Nagtataka na daw siya. nakakabigla talaga. Naiya na po. Sana, mahigitan ko yung ganun, no? Yung kanina mga binigay sa pera. Ito, hindi ito pera eh. Grabe yung pera na tanggap mo, no? Sobrang laki. Balita ko, mga abot sa 260. Grabe guys, no? Laking halaga. Laki nung nakuha mong halaga, ah. Pwede ka na ulit magpatayo ng bahay. Yes! Tikit ka muna. Tikit ka. Ano, ready ka na? Natatakot Ready ka siya. na ba? Parang nakakatakot po yan. Surprise na to. Ibang klase to. Hindi nila maabot. First time to sa Kalingap. Kalog lang sa akin. Yung regalo ko. Ayun. Fireworks pala. Grabe, oh. Yung regalo ko. Di pa yan. 2 binig. Guys, ang regalo ni Eds ay ito, bibigay niya. Sing-sing. Ano kaya meaning nito? Kung isa lang, maaring normal na gift lang. Pero dalawa eh. Tig-isa sila. Sa tingin nyo guys, paki-comment naman sa baba kung anong ibig sabihin nito. Basta sa akin, parang engagement yata yung ganyan eh. Ito alam ko. Palaging paulit-ulit yun na nabigay sa'yo nito. Yes, marami na nagbigay. Ito, iba ito. Galing to sa akin, no? Ako talaga na gano'n ito. Ako talaga ito. Inisip ko talaga, alam ko, parang wala lahat. Parang dati-dati lang. Sing-sing. Ito. Kasi pinagano ko talaga, inisip ko. Ito ang gagawin kong parang tanda. Handa pa na Tanda. Hanggat suot mo to, hindi ako Tanda mawawala. or sign. Guys, ang ganda na sinabi hanggang suot ay kahit anong hanggang suot mo yan, hindi ako mawawala sa'yo. Grabe guys. So, ano yung ibig sabihin nun? request mo or andito lang ako para sa'yo. Ito. Alam ko, parang corny, no? No. Pero, totoo yun. Yes. Totoo na. Sinabi ko. Kaya mo, ganda yan. Thank you po. Thank you. Huwag mo iwawala, ha? Hindi ko po iwawala. Guys, ulitin ko na lang yung sinasabi kasi sadyang napakahina po ng In-enhance ko na po yung voice. Tinanggalan ko na rin ng ibang noise. Pero medyo mahina pa rin talaga. So, sabi ni Biancy, hindi raw niya iwawala yung sing-sing. Sa inyo po galing eh. Dahil sa inyo galing eh. Naman po natin tumansin. Ha? Kahit na. Para mansari ko ay. Mas mahalaga ito sa mansari mo. Birthday mo to eh. Birthday ng isa sa pinakamahalagang tao. Grabe. Okay. Thank you po. Thank you. Thank you sa surprise. Pasensya na, sablay yung fireworks eh. Tinapot niyo po po. Sige pa sa surprise niyo. Tinapot niyo po po. Kaka-thank you din po dito. Thank you kasi hindi ka nagsasawang supportahan ako. Bakit magsasawa? Minsan kasi Minsan? parang feeling ko pagod ka na. Grabe, sabi ni Biancy guys, sana hindi ka magsasawang sumuporta. Sabi ni Eds, hindi naman daw siya nagsasawa. Tapos ang sabi ulit ni Biancy, minsan daw kasi parang pakiramdam ni Biancy nagsasawa na si Edu sa pagsuporta. Tuloy natin. Mapagod. Papahinga lang pagpagod. So yun, ang sabi ni Javi, papahinga lang pagpagod pero tuloy pa rin. Balik ulit. Grabe.
Kinikilig ako. Kaya nga po, thank you. Walang naman. Sana huwag ka mag-isawa. Hindi. Guys, para sa inyo, anong ibig sabihin pag kayong isang babae o isang lalaki, baliktarin natin sitwasyon or balik-rin man, kapag sinabihan ka ng isang tao na sana huwag kang magsasawa. Para sa akin kasi guys, pagka ang meaning nun, pag sinabihan kang sana huwag kang magsasawa, ano yan eternal, walang dulo. So, ibig sabihin pang matagalan, yung pinag-uusapan ng dalawa na to guys. At ang sagot ni Papa Eds ay hindi daw. Grabe. Gano'n, di ba? Something beautiful. Yay! Something beautiful. Ano pang kulang? Wala na ako po. Ako pingin kompleto na. Kompleto na daw. Kompleto na. Iyan na po ako. Yung titinginan. Yo, grabe. Happy birthday. Ingit ka. Ang tindi. Grabe ang init. Nainitan na. Taas tayo. Dito ka sa taas. Baka ka magbasa. Grabe, engagement ring yan guys. Guys, maniwala man kayo hindi. Para sa akin, engagement ring yon yung kanila. Kasi kung ordinary gift lang, yung ibibigay ni Edu, dapat isa lang. Yung para kay Beyonce lang. Bakit dalawa? Bakit isa sila? Di ba? Angas. And guys, no, kagaya ng nakalagay sa title ko na Revelations and Promises. Yun, yung ibig sabihin, yung revelasyon, yun po yung sinabi ni Beyonce kanina sa part 1 na crush nga niya si Edu. At yung promises naman po dito sa part 2, yung last na portion kanina, ang dami nilang mga pangako sa bawat isa. Sana hindi magsasawa sa pagsuporta sa akin, sabi ni wifey, sabi naman ni Abby, hindi. So that's a promise, di ba? So thank you guys sa muling pagsama sa akin sa vlog na ito. At kung nagustuhan mo po ninyo ang ating pagkaka-execute ngayon, huwag po natin kakalimutang mag-thumbs up at mag-subscribe na rin sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. So yun guys, magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload, and God bless po sa lahat. Shout out po sa inyong lahat na mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel, at shout out sa lahat po ng mga solid Kalingap supporters. So bye-bye po muna pansamantala. Bye.